Araw-araw, milyong-milyong tao ang nagkakaroon ng koneksyon sa pamamagitan ng social media. Nakakilala tayo ng mga bagong kaibigan, nagbabahagi ng masasayang alaala at nakikipag-usap sa iba't ibang tao. Dahil sa teknolohiya, mas naging malapit ang mundo sa atin. Ngunit hindi lahat ng nakikilala natin sa internet ay may mabuting intensyon. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring unti-unting mauwi sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa simula, parang wala namang kakaiba. Mga simpleng usapan, magkaparehong interes, at mga pangkaraniwang mensahe. Kapag mabait ang isang tao sa internet, madaling tayong magtitiwala. At bago natin mapansin, marami na pala tayong naibabahaging personal na impormasyon. Ngunit minsan, hindi lang ang mga post mo ang gusto nilang makita. Ikaw mismo ang gusto nilang bantayan. Hindi lahat ng cyberstalker ay nagsisimula sa pananakot. Karamihan ay nagsisimula sa pangangalap ng impormasyon, mga maliliit na detalye na tila walang masamang epekto. Isang larawan, isang lokasyon, isang pangaraw-ngaraw ng gawain. Kahit simpleng post lang ang maaaring magbunyag ng mas maraming impormasyon kaysa sa ating inaakala. Madalas na inoobserbahan ng mga cyberstalker ang nakasanayang gawain ng kanilang target. Maaring malaman nila ang schedule, mga paboritong lugar,
o ang mga nakagawian ng isang tao nang hindi man lamang ito tinatanong. Minsan, hindi man lang alam ng biktima na may nagmamasid na pala sa kanya. Dahil ang cyberstalking ay kadalasang nagsisimula ng tahimik. Habang tumatagal, mas nagiging madalas at mas personal ang mga mensahe ng cyberstalker. Unti-unti nilang ipinaramdam sa biktima na alam nila ang bawat kilos ito. Paano nilalaman niya? Sa puntong ito, hindi na simpleng pakikipagkaibigan ang nangyayari. Ginagamit na ang mga mensahe upang takutin at kontrolin ang biktima. Maraming biktima ng cyberstalking ang nananahimik dahil iniisip nilang baka normal lang ang nangyayari. May nag-message ba sa iyo kung tungkol na saan ka? Oo. Akala ko ako rin. Ako rin. Ang cyberstalking ay hindi lamang nakakaapekto sa buhay ng isang tao sa internet. Maaari rin itong baguhin ang paraan ng kaniyang pamumuhay at ang pakiramdam niya sa mga lugar na dati ay ligtas para sa kanya. Unting-unting nawawala ang pakiramdam ng seguridad ng mga biktima. Maging ang simpleng pagpasok ang paaralan ay may maari ng magdulot ng takot. Shaira, sa tingin mo ba normal na ito? Hindi mo. Doon nagaling ko ng cellphone ko. Pinakabahan na agad ako. Ako rin. Hindi na ako makapag-focus sa klase.
Siguro. Hindi na natin dapat itong sarili mo. Tama ka. Kailangan na natin humingi ng tulong. Maraming biktima ang nananahimik dahil natatakot silang hindi paniwalaan o baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang pagkatakot ay normal, ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang humingi ng tulong. Ang unang hakbang sa pagprotekta sa sarili ay ang pag-unawa kung ano ang talaga ang cyberstalking. Alamin natin kung ano ba talaga ang cyberstalking. Baka hindi lang pala tayo na biktima nito. Ang cyberstalking ay ang paulit-ulit na paggamit ng internet o iba pang digital na paraan upang subaybayan, kontakin o takutin ang isang tao na walang pahintulot, na nagdudulot ng takot o pangamba. Parang yun mismo ang nangyayari sa akin. Oo nga. Kapag alam ng isang tao ang kahulugan ng cyberstalking, mas madali niyang makilala ang mga babalang hindi dapat ipagsawalang bahala. Sabi rito, huwag na makipag-usap sa taong paulit-ulit na nangungulit kung ayaw mo na. At mahalaga ring i-save ang mga screenshot ng mga mensahe bilang ebidensya. Para kung kailangan nating mag-report, may paipapakita tayong patunay. Ang tamang impormasyon ay tumutulong sa mga biktima na makagawa ng ligtas at tamang desisyon. Pakinggan mo ito. Nung una, akala ko ay normal lang ang ginagawa niya. Pero nang magsabi ako sa magulang at guro ko, doon ko maunawaan na cyberstalking na pala iyon. Ang tapang niya. Oo, hindi pala siya nag-iisa. Teka, kukuha muna ako ng kanilang mga detalye. Ang pagbabasa ng karanasan ng ibang tao ay nagpapaalala sa atin na may mga taong handang tumulong. Ngayon, alam na natin dapat gawin at hindi na tayo harap ng tayo lang. Hindi agad nawawala ang problema. Ngunit, ang tamang kaalaman ang unang hakbang upang maprotektahan ang sarili. Ang pag-alam tungkol sa cyberstalking ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng mga tamang desisyon upang maprotektahan ang sarili. Teka, nasave ko na lahat ng mga screenshot ng mga message. Ako rin. Nilagay ko sila sa isang folder para hindi mawala. Mabuti. Ang pag-iingat ng ebidensya ay mahalaga kung kinakailangan iulat ang pangyayari. Hindi ko napansin na marami palang hindi ko kakilala ang nakakita ng mga post. Mas mabuti na maging maingat. Ang tamang privacy settings ay makatulong upang maprotektahan ang iyong personal na impormasyon. Hindi mo kailangan makipag-usap sa taong paulit-ulit na lumalabag sa iyong hangganan at nagpaparamdam ng takot. Excuse me, ma'am. May gusto sana kaming i-report. Okay, so can you take your seat? Anong gusto niyo i-report? May nag-cyberstalking sa amin, ma'am. Tell me the details. What the person did. The students in this school that are stalking us at hindi po kami comfortable. So, anong action ang ginawa niyo ngayon? Wala pa kami ng action, ma'am. Hindi namin alam anong gagawin. So, first is, we are going to record
kung kailan yung nangyari at yung pagsistalk, and then ano yung mga sinasabi nila, yun yung sa hindi pinapagala. Pagkatapos, i-report natin yung isa o talaga. Salamat. Ang pagsasabi sa isang taong pinagkakatiwalaan ay isang matapang na hakbang. Mas madaling masolusyonan ang problema kapag may sumusuporta sa inyo. Maaaring hindi agad mawala ang problema. Ngunit, ang tamang kaalaman, tamang aksyon at suporta mula sa ibang tao ay makatulong upang maprotektahan ang sarili. May mga taong iniisip na ang paulit-ulit na pagmi-message o pagmamatsyag ay biro lamang. Dati, akala ko normal lang ang makipag-message online. Pero nung naranasan ko yun ay Medyo mahirap para sa akin nang pumatak sa paralan ng walang kaba. Palagi kong iniisip kung may nagmamasid ba sa akin. iniisip ko na baka may nagawa akong mali. Pero natutunan kong walang sinuman ang may karapatang magulo o manakot ng ibang tao. Tama ka. Ngunit kapag ang isang tao ay nakakaramdam na natakot, pangamba, at kawalan ng seguridad, hindi na ito biro. Ang cyberstalking ay maaring makaepekto hindi lamang sa online na buhay ng isang tao, kundi pati na rin sa kaniyang pag-aaral, emosyon at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang cyberstalking ay maaaring magdulot ng takot, pagkabalisa o anxiety, hirap sa pag-aaral, kawalan ng kumpiyansa sa sarili, at pag-iwas sa mga lugar na dati ay komportable silang puntahan. Kaya, mahalagang kilalanin ang mga babala at huwag matakot humingi ng tulong. Tandaan, ang teknolohiya ay ginawa upang paglapitin ang mga tao. Hindi upang takutin, kontrolin, o sirain ang kapayapaan ng iba. Tandaan ang mga sumusunod. Protektahan ang iyong personal na impormasyon. Mag-isip bago mag-post ng lokasyon o pribadong detalye. Gamitin ang privacy settings ng iyong account. Ang teknolohiya ay ginawa upang magbigay ng kaalaman, komunikasyon at pagkakaibigan. Hindi namin naisip na ganoon pala kalaki ang epekto ng ginawa namin. Akala namin, simpleng pangungulit lang. Pero mali kami. Ang paggalang sa privacy at desisyon na ibang tao ay mahalaga. Kung may taong nagparamdam sa iyo ng takot o hindi ka komportable online, huwag mo itong seryohin. Masabi ng tao, pinagkakatiwalaan mo, humingi ng tulong. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Sama-sama nating gawing ligtas ang ating paaralan At ang ating digital na komunidad. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Mag-isip bago mag-message. Igalang ang privacy ng iba. Magsalita laban sa cyberstalking. Dahil ang bawat isa ay may karapatan maging ligtas. Online man o sa totoong buhay. Alam mo ba, munti ka na sumuko ang paulit-ulit na pagkakataon na nabigo. Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali ko lang ang katabi. Hanggang saan ko kay pumuti. At di na mahanap ang kung anong sabi sa mga tanong. Dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako kikita.
Kumakalabit ang init at sinag ng araw. Huwag kang di naman delikado, kasi parang humingiti na naman ako. Kaya ngayon di na ako managba, kahit anong sabihin nila. Ngayong andyan ka na, di ba't mamadali ko na katabihan sa ko kahit pumuti. Di na maghanap ng kung anong sakit sa mga tanong na ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako pipigil, iyamin ko lang dahil sa'yo. Ang kulay ng aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw ay dilaw. Ngayong nandyan ka na, di mapamadali, ikaw lang ang katabihan sa buhok ay pumati. Di na maghanap ng kung anong sakit sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Ngayong nandyan ka na, di mapamadali, ikaw lang ang katabihan sa buhok ay pumati. Di na maghanap ng kung anong sakit sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako pipigil, iyamin ko lang dahil sa'yo. Ang kulay ng aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw ay Where is Shara? Let's record now. Katawa mo si Justin. Sharon, Gogeta, Ruben, Badam, Okay, 3, 2, 1, go! Ako niya pa kumuli. Una po sa The camera. Gina. Gina. Ah, dili. Meet lagi siya. Kita hit ng tawon. Pero okay naman diretso. Oh, the new that freeze your breath. Kita sa. Yan. may gusto sana kaming i-report. Ala, oy, kinsa man ni? Alam ka. Hindi ko ka nag-video sila.